Hinayaan ako ng misis ko na mambabae kasi naniniwala siya na nagdadala ito ng swerte. Hello Ate Ann, tawagin mo na lang ako sa pangalang Premo, hindi ko tunay na pangalan. I am 49 years old. May 5 kaming anak. Sabi ng karamihan maswerte daw ako sa asawa ko. Isa lang akong tricycle driver noong bagong kasal, palang kami ng misis ko. Galing kami pareho sa mahirap na pamilya. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral kaya nasanay kami sa isang kahig isang tuka. Pero nung lumalaki na mga anak ko, napaisip ako kung paano ko matustusan ang kanilang pag-aaral. Kaya simula noon, natuto na akong dumiskarte. Sinimulan ko sa pagiging ahente sa umaga, umaangkat ako ng mga bagong harvest na mga mangga at saging pinapatungan ko ito ng tig 2 piso bawat kilo at namamasada ako sa gabi. Lumipas ang taon, hindi ko namalayan malaki-laki na rin pala ang naipon ko. Itinuloy-tuloy ko pa rin ang ginagawa ko hanggang sa ako na mismo ang bumili ng mga produkto. At sinimulan ko mag-supply sa iba't ibang lugar hanggang umabot ibang bansa ang transaction ko. Mabilis umangat ang aming pamumuhay, nakabili ako ng mga lupa, nakapatayo ako ng bahay, at nakabili ng sasakyan. Kung gaano kabilis ang pag-asenso ko, ganun din kabilis dumami ang mga babae ko. Sa simula noong una, nalaman ng asawa ko galit na galit pa ito. Madalas ang pag-aaway namin. Para mawala ang galit ng asawa ko, binilhan ko agad siya ng sasakyan. Kaya yon masaya na ulit ang misis ko. Lumipas ang 1 linggo, kumuha agad siya ng driver, dating kaklase niya noong high school. Approved naman agad yon sa akin. Habang lumilipas ang taon, nadagdagan rin ang mga babae ko. Habang padami ng padami ang mga babae ko, tumpak-tumpak rin naman ang pera na kinikita ko. Simula noon, hindi na nagagalit ang misis ko na mambabae ako. Kaya ang sabi nila, napakaswerte ko sa asawa ko kasi hinahayaan ako sa ginagawa ko. Yan rin ang pinagtataka ko. Hanggang sa dumating ang pangyayari na ang tadhana na ang nagkusa. Isang hapon habang kasama ko ang babae ko, papalabas na sana kami ng hotel. May bagong dumating na customer. Hindi pa nakalabas sa sakyan ko noon. Pasimple ako sumilip saglit. Nagulat ako sa nakita ko. Pamilyar ang sasakyan na nandun. Kinabahan ako. Tinignan ko ulit. Doon ko na-confirm sa sakyan pala ng asawa ko yon. At kitang-kita sa dalawang mata ko, nakasama niya yung driver namin. Mula nang makita ko ang asawa ko papasok na kwarto, sa hotel, hindi na ako mapalagay. Gusto ko sana siyang kumprontahin, pero mas pinili kong umalis na lang kasya mag-eskandalo. Sobrang sakit pala kapag nalaman mo asawa mo nagloko. Kaya pala hinahayaan niya ako kasi meron din pala siya pinagkakaabalahan. Akala ko pa naman paniwalang-paniwala siya na mas madami babae ko mas swertihin ako sa negosyo, yun pala may iba rin pala siyang kalaguyo. Siguro mas nauna magloko ang asawa ko at kinuha agad niya itong driver para makasama niya lagi. Ngayon naguguluhan na ako, sasabihin ko ba sa kanya ang nakita ko o hayaan ko na lang sila?